Ang ating puntampok na hiling halaman ay ang orange or oranges. Kung sobra po ang inyong mga oranges sa bahay, sandali, huwag itapon agad ang mga balat. Mapapakinabangan pa po natin yan. Hindi lang ang laman na matamis-tamis o maasim-asim na galing po sa oranges, di ba? Ganito po ang gagawin natin. Kung kulang tayo sa tsaa, naubusan ng anumang iinumin, lalo na nagkaroon ng bisita, alam niyo po ba na pwede nating gawing tsaa ang orange peel, no? At ang balat po ng oranges ay doble ang sustansya ng vitamin C kumpara sa prutas nito sa loob. Kaya simulan po natin. Kailangan lamang po ay ingatan nating makuha yung puti, no? Kasi nandun po yung pait eh. Dito lang po tayo sa mismong kulay orange na bahagi ng balat ng ating oranges para hindi po mait ang ating tsaa. Depende po sa dami ng pangangailangan natin, ha? Depende sa dami ng iinom. Dapat available ang mga orange peels ninyo na pwedeng gamitin. Kukunin na po natin ang orange peels. Ilalagay natin sa ating gel. Yan. At dadagdagan pa po natin ng hot water. So, ayan, may kulay na po siya. Ayan, ready na po ang ating orange peel tea. Mabango po, orange na orange ang amoy, no? Pero tingnan natin ang kanyang lasa. Ayan, kasing kulay ng aking tasa ang kanyang kulay. Ang sarap. No, hindi na kailangan po ng sweetener actually. Pero kung sweet tooth kayo, pwedeng lagyan ng honey, pwedeng lagyan ng ibang sweetener, lalo na kung wala pa naman kayong diabetes. Ano po? Yan ang ating orange peels tea, 'di ba? Pero alam niyo po ba, bukod sa vitamin C, may anti-inflammatory properties din po ang ating orange peels tea. Kaya yung mga may inflammation, ito na po ang inyong isama sa hydrating diet. Ganun din, nagtataglay po ito ng pectin, kaya yung mga matataas ang kolesterol. Bagay po sa matipid na tiyaan na ito na manggagaling lang sa balat ng ating oranges. Sa halip na itapon, pakinabangan po natin. At sa mga conscious sa kanilang kutis, nagtataglay po ang orange peels ng alpha hydroxy acid na magandang pampakinis ng kutis. Anong gagawin? Pag naliligo po ay ating ipang-body scrub, no? Ang mga balat ng oranges. Pwede po itong lagyan ng kombinasyon ng oil, avocado oil or olive oil, tapos lagyan po ng asin. Or pwede rin ng sugar, no? Pero yung mga pino po, bago i-scrub sa balat. Okay? Pero bukod po dyan, maganda rin pong gamit kung nagpo-problema kayo sa paa. Lalo na napapalusong sa baha. O kaya parang may nababanaagang kayong gustong tumubo na aliponga. Maganda pong gamitin na foot soak ang mga balat ng oranges. At kung halimbawa naman hindi madalas nalilinisan ang ating mga isinusuot na sapatos, pwede rin pong ibabad kahit overnight lamang ang mga sariwang balat ng oranges na ating pong sa halip na itapon ay ilalagay muna matapos i-consume ang laman nito na napakasarap, di ba? Para po sa mga nagluluto sa kahoy o deuling na kalan, magagamit po ninyo bilang pampaningas ang pinatuyong mga balat ng oranges. Mas maningas po ito kesa sa papel o gaas na ginagamit. Very healthy pa sa ating environment. O ayan po, balat pa lang, ang dami ng pakinabang natin sa oranges, di ba? Sana'y makinabang kayo sa ating hiling halaman sa umagang ito. Alamin kung paano pakinabangan ang mga hiling halaman mula sa Garden of E. Welcome po sa ating Garden of E at ngayon, ang ating tampok na hiling halaman ay ang avocado. Ang taglay nitong prutas, ang taglay nitong dahon at ang kanyang buto. Alam niyo po ba na ang avocado fruit ay mayaman sa folate at fiber? Marami po itong pakinabang para sa reproductive health ng parehong babae at lalaki.
Sa kababaihan, nakakatulong po ito sa kalusugan ng uterus at ng cervix. At kung mapapansin po ninyo, ay karaniwan na itong kasing hugis ng uterus. Kung regular po nakakain ng avocado sa panahon ng pagbubuntis, nakakatulong po ito sa pagbalanse ng birth hormones. Naiiwasan din po ang sobrang pagbigat ng timbang ng nanay dahil ito po ay binubuo ng healthy fats. At nakakatulong din po ito sa prevention ng cervical cancer kung regular na kumakain ng avocado. Sa mga lalaki naman, ang avocado po ay nakakapagpataas ng motility at ng sperm count. Ang avocado leaves naman po ay mayaman sa quercetin, isang uri ng natural antioxidant na kailangan ng katawan para sa maayos na blood circulation at pampababa ng blood pressure. Tumutulong din po ito sa bone health, sa immunity, at ito din po ay anti-inflammatory. Ang avocado leaves po ay mayaman din sa zinc, sa calcium, sa magnesium at potassium. Meron din po itong taglay na serotonin na pampaganda ng mood, pantanggal ng stress at anxiety, at nakakatulong din sa brain function. At ngayon po ay gagawa tayo ng tea o tsaa galing po sa mga dahon o usbong ng ating puno ng avocado, at iced tea ang kalalabasan po ng ating preparation dahil gagamitin nating pinakayelo ang frozen na buto ng ating avocado. Magpapakulo po tayo ng 2 baso ng tubig sa ganon kadaming dahon ng avocado. Ito na po at kumulo na ang ating avocado tea, pero lalagyan ko na po ng frozen avocado pit o yung buto nito na naka-overnight na inilagay ko po sa freezer para magsilbing yelo o pampalamig para meron tayong iced tea from avocado leaves. At hindi ko po tatanggalin itong avocado husk o yung pinaka balat na bumabalot dito sa ating avocado pit, no? Dahil nagsisilbi pong dagdag na sustansya ang husk galing po dito sa buto ng avocado, at kasalukuyan po itong pinag-aaralan bilang panluna sa cancer. Kaya isama natin sa ating stone ice. Tatawagin po nating stone ice ang ating frozen avocado pit. Ito na po ang ating kumulo na dahon. Sasali na po natin ang ating avocado leaves tea. At nandito na po ang ating frozen na buto ng avocado na tinatawag pong stone ice. O ayan po. Huwag po nating itapon ang avocado pit dahil pwede nga po itong gawing yelo o stone ice katulad po ngayon. At tumatagal po ang lamig nito ng mahigit 1 oras. Hindi katulad po ng ordinary yelo na ginagamit natin galing sa tubig na nauubos at natutunaw. Hindi po nangyayari yon sa avocado pit. At para ma-preserve po ang buto ng avocado, ilagay po agad ito sa freezer para manatiling sariwa pag kinain na natin ang laman nito. Maari pong magamit agad bilang pampalamig kung kinakailangan. At maari pong gamiting muli kapag nanatiling nasa freezer lamang ang ating buto ng avocado para laging may ready na po kayong yelo. At alam nyo po ba na mas mataas din ang antioxidants na taglay ng avocado pit kesa po sa laman nito. At maari din po itong gamitin bilang pink dye para sa tela na kapag mas matagal na ibinabad natin matapos pong pakuluan, ay mas nagiging darker pa ang kulay na maaring umabot sa pagka-maroon kung nananatiling nakababad doon po sa pinakuluan na buto ng avocado ang tela na ating kinukulayan. From pink to maroon, ganun po ang magiging kulay niya. At tikman na natin ang ating tsaa galing sa ating avocado leaves. Iced na po ito at malamig na po. May slight na lasa na ng avocado dahil po doon sa buto, o di ba? Hindi lang dahil doon sa kanyang dahon, kundi pati doon sa kontribusyon na lasa mula sa malinis ho, no, na buto ng ating avocado.
Yan po ang ating tampok na hiling halaman. Sana po ay makinabang kayo. Alamin kung paano pakinabangan ang mga hiling halaman mula sa Garden of Eve. Muli, nandito po tayo sa Garden of E at syempre, tampok ang ating hiling halaman. Sa tagal na po ng pagsasama natin, naku, alam kong kilala nyo na po ang malunggay, no? Lalo na ang mga benefits ng dahon ng malunggay. Pero ang focus po natin ngayong umaga ay ang healing na ibinibigay ng kanyang bunga, ang malunggay drumstick na tinatawag. Ito pong hawak ko ay sariwa pa, di ba? Ang gagamitin natin sa healing ay yung old na, no? Katander kumbaga. Mamaya pag-uusapan natin. Pero alam niyo po ba na mula noong 2000 BC ay ginagamit na ng natives sa ancient India bilang pampurify ng tubig ang mga pinatuyong buto ng ating malunggay. Mula po dito sa pinatuyo na magulang na ng mga buto ng malunggay, kukunin lang po natin yung kanyang mga buto sa loob. Yan. Galing sa tuyo na po na drumstick. Para tuyo na rin po yung kanyang mga buto. Yan po ang ating iha-harvest at iipunin. Kailangan po pag nag-harvest kayo, ay patuyuin ninyong mabuti, huwag po ninyong kulubin dahil mabilis mag-produce ng moisture ang mga drumstick ng malunggay kung ito po ay ikukulob nyo sa supot o saan mang lalagyan. So dapat po ay nakabilad lang, no, sa isang corner. So ito po ang mapoproduce natin na mga buto. Ito naman pong maiitim na shell na bumabalot sa buto ng malunggay ay tatanggalin din po natin. Ang mangyayari po ay ganito na ang inyong makikita. Lalabas na po, pag tinanggal na natin yung mga bahagi na aking nabanggit, ay pinakabuto na po ng ating malunggay ang lalabas, no? So ito po, kapag dinurog natin, no? Kaya meron po akong pangdurog dito, ang ating grinder ay magpupulbos dito sa ating buto ng malunggay na gagamitin nating pang-purify ng atin pong mga maduduming tubig sa bahay. Dadagdagan ko lang po itong aking nasimulan na mga powdered na po ito Ayan. Pero may idadagdag ko pa po itong ilang mga buto pa para lalong dumami ang ating pang-purify ng halaman. At i-grind po natin bago ilagay sa tubig na madumi para ma-purify ito. Alright, ito na po. Napulbos ko na po ang mga buto ng malunggay at ito ang ating sample size ng maduming tubig. Tingnan natin kung hanggang saan extent na kayang malinisan ng mga powdered na buto ng malunggay ang ating maruming tubig. Okay po? Ito na po yung mga pinulbos natin na mga buto. At saka po natin siya ihahalo sa ating maduming tubig. Hahayaan po natin itong mag-settle ng mga 3 oras. May makikita na po tayong resulta ng water purification na ating ginagawa. Ayan, ito na po ang resulta matapos ang 3 oras nating paghihintay. Nagsettle na po yung mga dumi ng tubig, no? Dahil na-absorb na po at sumama na, sinakop na siya ng mga pinulbos natin na mga buto ng malunggay. Pero kung iinumin nyo po ang tubig huwag kalimutan, pakuluan pa rin bago i-consume. Ang gagawin po, dahil malinaw na ito, isasali natin ng dahan-dahan para hindi sumama yung mga dumi sa ilalim. Maganda po ito para sa mga kapuso natin sa mga probinsya na sa deep well umiigib, linisin po nating mabuti ang tubig na iinumin, lalo na kung may mga bata po tayo sa bahay. So, matapos siyang salain, ay pakuluang muli, no? Bago salaing muli at pwede na pong makonsume ang ating purified water sa tulong ng ating tampok na hiling halaman, ang mga buto ng malunggay.
Sana po ay naengganyo namin kayong magtanim mula sa ipinakita nating mga halamang napakaraming pakinabang. At ngayong darating na 2025, hiling po namin para sa inyo ang kalusugan at kagalingan mula sa anumang karamdaman at ang siksik, liglig at umaapaw na biyaya ng kalikasan. Mula po sa aming lahat dito sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Happy New Year po! Nabulag na mata matapos magpa-opera, paano muling nakakita? Hiling Galing sa TV, alas 7:30 ng umaga, Sabado.